Sa nakalipas na 2 linggo, tinamaan ng matinding pagbaha ang probinsya ng Bulacan. Dala ng pag-ulan ng bagyong Maymay at ang nagpapatuloy na epekto ng hanging habagat. Ang sitwasyon sa lalawigan ng Bulacan, alamin natin sa report ni CJ Pascual live. So CJ, kumusta na ang sitwasyon dyan sa inyo sa Bulacan? Paulo, sa nakalipas na 2 linggo, maraming bayan dito sa Bulacan ang tinatamaan na ng malalang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide at malakas na bugso ng hangin. 3 bayan na sa lalawigan ng Bulacan ang nagdeklara ng state of calamity, partikular na ang mga bayan ng Kalumpit, Bulacan at Hagonoy. Noong nakaraang linggo, matatandaan na sumabay pa ang epekto ng hanging habagat sa high tide kung saan nasa mahigit 6 feet above sea level ang inabot ng baha sa mga mabababang lugar. So batay sa datos ng PDRRMO Bulacan, nasa 11,000 katao ang nagsilikas last week sa mga evacuation center, pero ngayon ay bumaba na ito sa 5,800 o nasa 1,771 pamilya ang kasalukuyan pa rin nasa evacuation center. Sa kabuuan, 116 na barangay sa iba't ibang bayan sa probinsya ang apektado ng matinding pagbaha. 41 dito ay galing pa lang sa Malolos, 25 naman ang sa Hagonoy. Ang Paumbong ay may 14 na barangay na apektado ng baha. Samantalang ang Bocaue at Giginto ay may tig-7 barangay na lubog pa rin sa baha, habang ang mga bayan ng Balagtas at Pulilan ay may tig-4 na barangay na lubog pa rin sa baha. Samantala, nananatili pa rin nasa red warning rainfall advisory ang mga bayan ng Hagonoy, Kalumpit, Bulacan, Malolos City, Paumbong, May Kawayan, Obando at Marilao. Nasa orange rainfall warning naman ang mga bayan ng Bocaue, Balagtas, Giginto, Plaridel, Ulilan, San Jose del Monte at Santa Maria. Nasa yellow rainfall warning naman ang San Ildefonso, Angat, Baliwag, Bustos, Norsagaray, Pandi at San Rafael. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na lumikas na sa mga mabababang lugar at kagyat na tumungo sa mga evacuation center kung kinakailangan. Yan muna ang pinaka-latest dito sa Bulacan. Balik muna sa iyo, Paulo. CJ, mabilis na tanong lamang. Ano yung so far na obserbahan mo dyan sa area mo? Kumusta yung sitwasyon ng mga flood control project dyan sa area na yan? Meron bang flood control project na malapit sa area nyo? Mabilis lamang at napigil ba nito yung area ng pagbaha? Dahil ang Bulacan, sa pagkakaalam natin, ay tila marami talagang mga nailatag dyan na flood control projects. Tama ka dyan, Paulo, no? Batay na din sa papel o sa datos na nilabas nga ng DPWH na nasa halos 700 o 700, particularly 660 mahigit yung flood control projects dito sa Bulacan. So nakita naman natin na obserbahan din natin specifically doon sa may barangay Bagna sa boundary ng Barangay Bagna, saang bayan ito, CJ? Ay, hello. Yan. Ayan. Yun. Check. Medyo nawawala lang yung ating audio. No? Pero bayan, saang bayan ito? Saang bayan ito? So, Paulo, dito dito mismo sa Malolos, no? May dito particular na sa barangay Atlag, sa boundary ng Atlag at Bagna, no? Meron doon na isang flood control project. So, na-interview din natin, no, na nakausap din natin personally ang kapitan mismo ng 2 barangay. Sabi nga nila hindi epektibo yung meron doon na flood control na meron yung debacle na flood control, so hindi daw gumagana yun. Ang tanging hiling daw nila sana mas nakonsulta yung mga lokal na residente sa 2 barangay na yun. So ayun. Ayan ay mga bagay na kinakailangan nating bantayan sa mga susunod na araw. Maraming salamat, CJ Pascual, nagre-report ng live mula sa Bulacan.